Welcome back po sa aking YouTube channel mga kapaps, no. So ang gagawin natin ngayon mga paps ay magpalit tayo ng clutch lining sa XRM 125. Okay, so ito na, buksan ko na tong crankcase mga paps. So ito pong tools na ginagamit ko mga paps ay 8 na T-wrench. So sa mga baguhan dyan na gusto magpalit ng clutch lining, panoorin na lang to mga paps. Ito po ay tutorial para sa gusto magpalit ng clutch lining, no, especially sa mga baguhan natin dyan. Okay, so ito na baklas na natin mga paps, no. Ito po yung clutch lining nya. So bago natin yan tanggalin ay unahin muna natin tong tatlong tornilyo na nakalock. So bali itong lock na to ay dito mag-iipon yung mga dumi. Ayan, tanggalin muna natin. So ayan, tanggal na mga paps. Okay, so itong bearing na to ay tanggalin natin. So itong kanyang lock ay pwede itong na diretso nating luwagan, pero itong gawin ko ay unahin ko muna itong clutch spring kasi medyo mahigpit. Pwede rin itong unahin pagtanggal, pwede rin hindi. So ang pagtanggal nito ay dapat sabay silang luwagan natin para hindi ma-damage itong kanyang star. Nakatulak kasi itong 5 spring, kaya delikado, baka maputol itong lagayan ng tornilyo. So iwasan natin yan mga paps, dapat sabay-sabay silang luwagan. So ayan, tanggal na natin mga paps, no. Okay, so ito yung kanyang spring. So ito pong tools na gagamitin ko mga paps. Ipa, plus. Okay, magaling. Ganon din sa kabila ang pagproseso. Ito ay maluwag na eh. O yan, tanggal na yan. So bunutin na natin tong dalawa sabay-sabay. Ayan, so tanggal na mga paps. Okay, ayun, ito po yung clutch bell nya, may tama na, pero hindi naman masyado. Kung makapit pa to mga paps, hindi naman masyadong malalim. Ito po yung kaniyang clutch sa primary. Ayan, at ito po yung kanyang clutch lining. So yan, clutch lining yan mga paps. Okay, so ito na yung mga clutch lining niya mga paps, no. So tanggalin na natin to para palitan ng bago. So ayan siya, ito po yung bagong ipalit natin. Ito po siya, no. Buksan natin mga paps. Okay, so tingnan natin yung kanyang kapal. So ito po siya mga paps, no. Medyo makapal siya. Yan, itong bago, itong luma ay medyo manipis na. So ito ang dahilan kung bakit slide na ang hatak ng motor, dahil manipis na po yung clutch lining. So ito na siya mga paps, no. Ilagay na natin yung clutch lining. At una yung clutch lining at sunod yung friction plate, tapos clutch lining, friction plate, no. Tapos clutch lining ulit, and then ito nang kaniyang takip. So ito na siya mga paps, ito po yung mga ngipin ng kaniyang friction plate. Yan, at itong pinakailalim ay ngipin po ito ng kaniyang clutch housing. So dapat pantay sila, pati yung ngipin sa friction plate. So ayun na mga paps, ibalik na natin tong takip. Ayan, tapos lagyan na natin to ng spring at ibalik natin yung star at ng tatlong tornilyo niya. Okay, so ito na po yung kaniyang mga spring mga paps. Yan, lagay natin yan. Tapos ibalik na natin tong star at saka tatlong tornilyo. So ang paghigpit nitong tatlong tornilyo mga paps ay katulad lang din sa pagpaluwag natin kanina na pantay sila, no, para iwas damage. So ito po yung kaniyang primary clutch mga paps, ibalik na natin. Ayun,
So nabalik na natin mga paps. So naibalik ko na ang kaniyang lining mga paps, no. So maraming salamat po sa panunood at sana po nakatulong itong video na to sa mga baguhan pa. Salamat.